Nakita ko nang malapitan kung paano nagsisimula ang pinakamalalang trahedya sa pinakamaliit na bulong ng ating katawan. Ginagawa ko itong pakiusap na nagmumula sa pagkakakita sa daan-daang pasyente at kanilang pamilya na nagsisisi dahil hindi agad nakinig. May naramdaman ka na bang parang may mali? Ang parang isang pagod na hindi nawawala kahit matulog ka, isang bahagyang sakit na matagal nang naroroon, isang pagbabago na iniuugnay mo sa edad o sa stress. Karamihan sa atin ay binabaliwala ang mga senyales na iyon, tinuturing na normal. Nagpapatuloy tayo at umaasa na mawawala rin. Pero nakita ko nang may dalas na talagang nakakabasag puso kung saan patungo ang landas na yon. Nakita ko kung paano maaaring mawala ang pagkakataon ng lunas sa loob ng ilang buwan, minsan linggo lang, dahil lang sa isang maliit na senyales na hindi pinansin. Kaya narito ako, dahil naniniwala akong ang tamang impormasyon sa tamang oras ay maaaring magbago ng tadhana. Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang 8 banayad na babala ng iyong katawan na hindi mo kailanman dapat baliwalain. Hindi ito ang mga senyales ng atake sa puso o stroke na halatang halata. Ito ang mga tahimik na mensahero, ang mga dilaw na bandila na itinataas ng iyong katawan, na binibigyan ka ng pagkakataong kumilos bago pa man maging malalim ang sakit at huli na ang lahat. Ipinamamanhik ko sa iyo na pakinggan mo ako. Ito ang maaaring maging pinakamahalagang usapan tungkol sa iyong kalusugan sa taong ito. Sa mahigit 20 taon kong karanasan bilang doktor, natutunan ko ang isang pangunahing katotohanan. Ang ating katawan ay ang pinakamasalimuot na sistema ng babala na umiiral. Ito ay dinisenyo upang mabuhay, upang makipag-usap sa atin, na nagbibigay ng ulat sa bawat sandali. Ang problema ay sa eskwela, tinuturuan tayo ng lahat, pero walang nagbibigay ng manual para maunawaan ang wika ng ating sariling katawan. Sana ang video na ito ay maging iyong personal na tagapagsalin. May isang pagkukumpara na madalas kong gamitin sa aking mga pasyente. Una, binubulungan ka ng katawan. Kung hindi mo ito marinig, kakausapin ka nito. Kung patuloy mong baliwalain, sisigawan ka. At kung magpumilit ka pa, pipilitin kang makinig. Ang 8 babala ngayon ay mga bulong na iyon. Ito ang iyong gintong pagkakataon upang kunin ang kontrol. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga senyales ng isa sa mga pinakakatakutang sakit na minsan ay tinatawag na tahimik na mamamatay. Dahil ang mga unang senyales ay napakalabo at nalilito sa simpleng karamdaman. Pinag-uusapan natin ang cancer sa lapay, isang uri ng cancer na may mataas na antas ng kamatayan, pangunahin dahil sa oras na sumisigaw na ang mga senyales, karaniwang malalim na ang sakit. Mahirap ang istatistika ng kaligtasan sa loob ng 5 taon, pero may tagong pag-asa. Kapag na-detect ng maaga, ang mga opsyon sa paggamot at tsansang mabuhay ay lubhang napapabuti. Kaya mahalagang malaman mo ang mga bulong na ito. Pero bago iyon, hayaan mong maging malinaw. Ang impormasyong ito ay upang turuan at bigyan ka ng kapangyarihan, hindi upang palitan ang payo ng doktor. Kung makikilala mo ang alinman sa mga senyales na ito sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay, huwag magpanik. Gamitin ito bilang tulak na kailangan mo para magpa-check up sa profesional. Iyon ang layunin. Iyon ang aking pakiusap. Babala 1, banayad na paninilaw. Ang dilaw na kulay sa mata. Ang unang babala ay marahil ang pinaka-nakikita, pero kamanghamanghang madaling balewalain sa simula. Tinatawag itong paninilaw, na nangyayari kapag nagiging dilaw ang balat at mata. Ngayon, iniisip ng isa na magiging dilaw na parang cartoon character, pero halos hindi nagsisimula ng ganoon. Ang unang bulong ay mas banayad. Ito ay halos hindi mahahalata na pagbabago sa puti ng iyong mga mata. Maaring isang araw, tinitigan mo ang salamin sa ibang ilaw at iniisip, mukhang malabo ang mga mata ko, medyo beige. O sabihin ng kaibigan, mukha kang pagod. Wala na ang dating kinang ng mata mo. Iyon ang bulong. Ito ang unang bakas na may mali. Ipapaliwanag ko ng simple. Ang atay mo ay gumagawa ng aptio na may dilaw na pigment na tinatawag na bilirubin. Ang apto ay dumadaan sa maliit na tubo na dumadaan mismo sa ulo ng lapay patungo sa bituka upang tulungan digestin ang pagkain. Isipin mo ngayon ang isang maliit na tumor na kasing laki ng ubas na lumalaki sa ulo ng lapay. Maaari nitong pindutin at harangan ang tubong iyon na parang tinapakan mo ang hose. Natatagalan ng apido na ipon ang bilirubin sa dugo at dahil ito ay pigment, nagsisimulang kulayan ka mula sa loob. Ang unang lugar na napapansin ay sa puti ng mga mata, ang sklerotika, at sa balat. Naalala ko ang kaso ni Mang Ruben,
isang arkitekto na 65 taong gulang. Pumunta siya dahil iginiit ng kanyang asawa. Ilang linggo nang sinasabi nito, nakakaiba ang kanyang mga mata. Binabaliwala niya ito bilang kakulangan sa tulog. Nang suriin ko siya, napansin ko ang bahagyang dilaw na tint sa gilid ng kanyang mga mata. Halos hindi kita kung hindi hahanapin. Ang obserbasyon ng kanyang asawa ang naglagay sa amin sa tamang landas. Ang paninilaw ang kanyang unang at tanging senyales sa yugtong iyon. Dahil ang mga tumor sa ulo ng lapay ay maaaring magdulot nito kahit maliit pa. Ang paninilaw ay maaaring, ironical na, isang maagang babala na nagbubukas ng pinto sa operasyon. Aking payo, isang beses sa isang linggo, tingnan mo ang iyong mga mata sa salamin sa magandang natural na ilaw. Kung makikita mong nawawala ang kinang ng puti at nagiging dilaw o marfil, huwag pabayaan. Isa ito sa pinakamalinaw na bulong na maibibigay ng iyong katawan. Babalados. Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kapag bumababa ang timbangan ng mag-isa, ang pangalawang babala ay isa na ironical na marami ang ipinagdiriwang sa una. Pagbaba ng timbang ng walang dahilan, bumaba ang kilo ng hindi nagdidieta, hindi nag-e-exercise ng higit pa, hindi sinasadya. Lumalaki ang damit mo, kailangan ng isa pang butas sa sinturon. Ang tipikal na reaksyon ay, ang galing, sa wakas pumapayat ako ng walang hirap. Pero bilang doktor, sinasabi ko sa iyo na ang pagbaba ng timbang ng walang malinaw na dahilan ay isa sa pinakamalalaking pulang bandila sa medisina. Hindi tayo nag-uusap ng ilang kilo lang. Pinag-uusapan natin ang patuloy at hindi sinasadyang pagbaba ng mahigit 9% ng iyong timbang sa loob ng 6 hanggang 2 buwan. Kung 8 kilong ka, iyon ay 4 kiloan o higit pa nang hindi mo alam kung bakit. Sa kanser sa lapay, nangyayari ito dahil sa dalawang dahilan. Una, ang hindi pagsipsip ng sustansya. Gumagawa ang lapay ng mga enzyme upang digestin ang pagkain. Kung makagambala ang tumor, hindi sumisipsip ang katawan ng mga sustansya at calorie. Makakain ka ng normal, pero parang dumadaan lang ang pagkain. Nagugutom ka sa sustansya kahit kumakain ka. Pangalawa, ang mismong cancer ay gumagamit ng napakalaking enerhiya upang lumaki. Ang pangangailangang ito kasama ang hindi pagsipsip ay lumilikha ng kakulangan sa calorie na mabilis na nasusunog ang taba at kalamnan mo. Iniisip ko ngayon si Aling Lina, isang retiradong guro na 72 taong gulang. Masaya siyang dumating sa konsulta dahil nawalan siya ng 8 kilo at maaari nang isuot ang lumang damit. Medyo pagod siya pero iniuugnay niya ito sa edad. Para sa akin, ang kanyang kwento ay nagpaandar ng lahat ng alarma. Tinanong ko kung nagbago ang kanyang diet o ehersisyo at ang sagot niya ay matigas na hindi. Ang kahangahangang pagbaba ng timbang na iyon ay hindi regalo, ito ay sigaw ng tulong mula sa kanyang katawan. Nabubuhay tayo sa kultura na obsessed sa pagpapayat, kaya madaling maliitin ang senyales na ito. Pero ang katawan mo ay hindi basta nawawala ng timbang. Kung hindi ka kumakain ng mas kaunti o gumagasta ng higit na sinasadya, kailangan mong itanong, ano ang gumagamit ng enerhiyang iyon? Huwag ipagdiwang ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Tanungin mo ito. Babala 3. Ang mapanlinlang na sakit sa tiyan at likod. Ang pangatlong babala ay marahil ang pinakakaraniwan at mapanlinlang. Isang mapurol ngunit matagal na sakit sa itaas na bahagi ng tiyan na madalas pumupunta sa likod. Bihirang matalim sa simula. Ito ay higit na isang abala, isang pakiramdam ng pagkabigat na dumarating at umaalis. Karamihan ay binabaliwala ito. Siguro hangin, mabigat ang kinain. Ito ay stress. At ganito tayo gumugugol ng mga buwan sa pag-inom ng gamot sa tiyan, tinatakpan ang senyales na sinusubukang kunin ang atensyon natin. Ang susi ay ang lokasyon ng lapay. Ito ay malalim sa tiyan, diretso sa harap ng gulugod, napapaligiran ng mga ugat. Kapag lumalaki ang tumor sa katawan o buntot ng lapay, maaari nitong pindutin o salakayin ang mga ugat na iyon, na nagdudulot ng mapurol na sakit. Isang mahalagang bakas ay madalas na lumalala ang sakit kapag nakahiga ng patag at bumubuti kapag nakasandal pasulong. Ito ay dahil kapag nakahiga, mas pinipindot ng tumor ang mga ugat sa likod. Maraming pasyente ang nagsasabi na nagsimula silang matulog sa reclining na upuan para makahanap ng ginhawa, nang hindi alam na iyon na mismo ay senyales. Ikwento ko sa iyo ang kaso ni Mang Carlo, isang accountant na 50 taong gulang. Halos 1 taon siyang may sakit sa likod na hindi nawawala. Iniuugnay niya ito sa kanyang upuan, sa kawalan ng galaw, sa edad. Pumunta siya sa chiropractor at physical na therapy.
Bahagyang bumuti pero bumabalik ang sakit, lalo na sa gabi. Noong nagsimula siyang makaramdam ng patuloy na bigat sa tiyan, saka siya humingi ng tulong medikal. Ang pinanggalingan ng kanyang sakit sa likod ay hindi sa gulugod, kundi sa kanyang lapay. Isipin mo. Ang sakit sa tiyan o likod na walang malinaw na sanhi tulad ng maling galaw, hindi bumubuti sa pahinga, at nagbabago sa posisyon ay hindi normal. Hindi ito dapat tiisin. Ito ang sinasabi sa iyo ng katawan mo na may malalim na bagay na nangangailangan ng atensyon. Babala 4, ang diabetes na biglang lumitaw. Ang ika-4 na babala ay isa sa pinakamahalagang natuklasan para sa maagang pagtuklas ng sakit na ito. Ang biglang paglitaw ng diabetes, lalo na sa mga mahigit 50 taong gulang, o biglang pagkawala ng kontrol sa diabetes na dati nang meron ka. Karaniwan, ang diabetes type 2 ay nauugnay sa sobrang timbang, kawalan ng galaw, o mana. Pero isipin ang isang 60 anyos na aktibo, nasa tamang timbang, walang kamag-anak na may diabetes, na biglang mataas ang asukal. Ito ay isang malakas na senyales ng alarma. Sa katunayan, napakalakas ng koneksyon na may mga mananaliksik na nagsasalita tungkol sa diabetes type 3T, na sanhi ng sakit sa lapay. Upang maunawaan, alalahanin na ang lapay ay gumagawa ng insulin, ang hormone na nagpapasok ng asukal sa mga selula upang bigyan sila ng enerhiya. Maaaring sirain ng tumor ang mga selulang gumagawa ng insulin o maglabas ng mga substance na nagiging sanhi ng paglaban ng katawan dito. Pareho ang resulta. Nananatili ang asukal sa dugo at na-diagnose bilang diabetes. Ipinapakita ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng pasyente na may cancer sa lapay, madalas sa pagitan ng 1 hanggang kalahati, ay nagkakaroon ng diabetes bilang maagang senyales, minsan hanggang 2 o 3 taon bago ang diagnosis ng cancer. Ito ay isang kahangahangang bintana ng pagkakataon. Hindi ko malilimutan si Mang Frank, 62 taong gulang, lubhang disiplinado sa kanyang kalusugan. Bigla siyang nagsimulang magkaroon ng matinding uhaw at madalas na umihi. Na-diagnose siya ng doktor na may diabetes, pero may hindi bagay. Wala siyang typical na profile. Bukod pa rito, mahirap kontrolin ang kanyang asukal at siya ay nagpapayat, na bihira sa klasikong diabetes type 2. Ang timpla ng mga hindi karaniwang bagay na ito ang nagbunsod ng mas malalim na investigasyon at natagpuan ang tumor sa kanyang lapay. Ang aking pakiusap ay ito. Kung sa iyo o sa isang mahigit 50 taong gulang ay biglang na-diagnose ng diabetes nang walang karaniwang risk factor, o kung ikaw ay diabetiko na at biglang nawala ng kontrol ang kondisyon nang walang dahilan kausapin ang iyong doktor. Tanungin mo ng direkta, maaari bang may ibang sanhi ito? Dapat ba nating suriin ang aking lapay? Ito ay tanong na maaaring magligtas ng buhay. Narito na tayo sa kalagitnaan, sandali para maproseso ito. Pinag-usapan natin ang banayad na pagbabago sa mata mo, timbang, sakit na maaaring binabalewala mo, at diabetes na may posibleng doble. Kung nakilala mo ang alinman sa mga senyales na ito, nais kong malaman mo na ang layunin ay hindi takutin kundi bigyan ka ng kapangyarihan sa kaalaman. Ang kaalaman ay kapangyarihan upang kumilos sa tamang panahon. Malaki ang tulong kung iiwan mo sa komento kung alin sa 4 na babalang ito ang nagulat sa iyo. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba. At kung kapaki-pakinabang ito sa iyo, isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-activate ng notification. Ang aking pangako ay patuloy na magbahagi ng payo sa kalusugan na maaaring magkaiba. Ngayon ay pumunta tayo sa huling 4 na bulong. Babala 5, hindi normal na problema sa pagtunaw. Ang ika-5 babala ay isang grupo ng mga problema sa pagtunaw na karaniwan, kaya madaling ituring na normal. Hindi nawawalang indigestion, pagkabagbag pagkatapos kumain, pagduduwal, at pakiramdam na busog agad kahit hindi pa nagsisimula ang pagkain. Lahat tayo ay nakaranas nito minsan. Pero ang pagkakaiba ay ito ay patuloy at walang malinaw na sanhi. Hindi ito ang bigat pagkatapos ng Noche Buena. Ito ay pakiramdam na busog pagkatapos ng salad. Ang paliwanag ay bumalik sa lapay. Sinabi na natin na gumagawa ito ng cocktail ng enzyme upang masira ang pagkain. Kung harangan ng tumor ang labasan ng mga enzyme na yon, ang pagkain, lalo na ang matataba, ay hindi natutunaw ng maayos. Nananatili ng mas matagal sa tiyan, nagfe-ferment at nagdudulot ng hangin, pagkabagbag, at pagduduwal. Bukod pa rito, kung lumalaki ang tumor, maaari nitong pindutin ang tiyan at maging sanhi ng pakiramdam na busog agad. Naalala ko si Aling Laura, isang anyos na mahilig sa pagkain. Nagsimulang mapansin na hindi na niya na-enjoy ang pagkain.
Busog agad siya at may pagkabagbag na tumatagal ng oras. Ang kanyang unang diagnosis ay functional dyspepsia, isang catch-all para sa indigestion. Mahigit 1 taon siyang sumubok ng gamot sa tiyan, iniisip na nerbiyos sa tiyan. Nang dumating siya sa aking konsulta, ang kanyang pangunahing reklamo ay hindi sakit, kundi ang pagkawala ng saya sa pagkain. Ang pangungusap na iyon ay perpektong paglalarawan ng nangyayari sa kanya. Milyon-milyong tao ang nabubuhay na may gamot sa tiyan sa bulsa. Pero kung mapapansin mo ang patuloy na pagbabago sa iyong pagtunaw, kung busog ka ng masyadong mabilis o laging busog ng walang dahilan, huwag mag-self-diagnose. Maaaring ito ang bulong ng isang lapay na humihingi ng tulong. Babala 6, ang pagod na ninanakaw ang buhay mo. Patuloy na pagkahapo. Ang ika-6 na babala ay ang pagkahapo, pero hindi ang pagod pagkatapos ng mahabang araw. Pinag-uusapan ko ang malalim, nakakabigat na pagkahapo na hindi nawawala kahit matulog. Isang pagod na inaalis ang lakas mo para sa simpleng gawain tulad ng pagligo. Ang ganitong uri ng pagkahapo ay karaniwan sa cancer, pero mahirap tukuyin dahil katulad ito ng stress o depression. Ang susi ay ito ay walang tigil. Ang normal na pagod ay nawawala sa weekend ng pahinga. Ang pagkahapo dahil sa cancer, hindi. Nangyayari ito dahil sa ilang dahilan. Una, ang kakulangan sa sustansya na nabanggit na natin. Walang gasolina, hindi gumagana ang katawan. Pangalawa, ang mismong tumor ay ninanakaw ang napakalaking enerhiya. At pangatlo, ang immune system ay lumalaban sa cancer, naglalabas ng mga chemical na nagdudulot sa utak ng matinding pagkahapo, tulad kapag may malubhang trangkaso. Sinasabi ko sa aking mga pasyente, ang normal na pagod ay parang baterya ng cellphone sa 10%. I-charge mo sa gabi at sa umaga ay 100%. Ang pagkahapo dahil sa cancer ay parang baterya mo, kahit magkano ang i-charge, hindi lumalampas sa 20%. Gumising ka na pagod na. Iniisip ko si Lolo Jorge, isang 70 anyos na puno ng enerhiya. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang kanyang sigla. Buong araw sa upuan. Iniisip ng pamilya na depression o edad, pero ipinaliwanag niya sa akin ng perpekto. Hindi ito antok, Doc. Parang na-disconnecta ako. Ang pagka-disconnecta na iyon ang tatak ng pathological fatigue. Mangyaring huwag maliitin ang matinding pagkahapo. Huwag itong tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Kung bumagsak ng husto ang iyong enerhiya at hindi ka binubuhay ng pahinga, pakinggan ang bulong na iyon. Sinasabi sa iyo ng katawan mo na ang kanyang mga reserba ay nauubos ng isang bagay na nakatago. Babala 7. Ang mga mensahe sa iyong ihi at dumi. Ang ika-7 babala ay isang bagay na ikinahihiya ng marami. Mga pagbabago sa ihi at dumi. Pero tiyak sa iyo na nagpapadala ang katawan mo ng napakahalagang mensahe doon. Pinag-uusapan natin ang 2 pagbabago na madalas magkasama. Una, ang ihi na nagiging madilim, kulay tsa o konyak. Pangalawa, ang dumi na nagiging maputla, kulay luwad o masilya. Bukod pa rito, ang maputla ay maaaring madulas, lumulutang at mahirap linisin. Tinatawag itong steatorrhea. Madilim na ihi at maputlang dumi ay 2 mukha ng iisang barya. Ang pagharang sa duct ng abdo na nabanggit sa simula. Alalahanin, ang abdo na may pigment ay normal na pumupunta sa bituka at nagbibigay ng kayumanggi sa dumi. Kung harangan ng tumor ang daan, 2 bagay ang nangyayari. Hindi nakakarating ang bilirubin sa bituka, kaya nawawalan ng kulay ang dumi at nagiging maputla. Naipon ang bilirubin sa dugo. Sinusubukan itong linisin ng mga bato sa pamamagitan ng ihi, na nagiging sanhi ng pagdidilim nito. At bakit madulas ang dumi? Dahil ang abdo ay tumutulong din digestin ang taba. Kung hindi ito nakakarating sa bituka, ang taba mula sa kinakain ay dumadaan lang, na nagiging sanhi ng madulas at mabaho na dumi. Naalala ko ang isang pasyente na napansin ang mga pagbabagong ito sa loob ng mga buwan, pero nahihiya sabihin. Iniisip niyang dahil sa kinain. Nagdaan ang mahahalagang buwan hanggang sa maging masyadong dilaw ang kanyang balat na hindi na niya ito napabayaan. Inamin niya, "Doktor, nakikita ko ito sa banyo araw-araw sa loob ng mga buwan, pero hindi ko alam kung paano sabihin." Ang kanyang kwento, ang dahilan kung bakit mariin akong nagsasalita tungkol dito. Hindi ito walang kabuluhan, ito ay diagnosis. Mangyaring tingnan ang inodoro bago i-flush. Kung mapapansin mong patuloy na madilim ang iyong ihi at hindi ka dehydrated o ang iyong dumi ay maputla at madulas, nakikita mo ang direktang ebidensya ng problema sa iyong biliary o pancreatic system. Babala 8. Ang kati na nakakabaliw. Pangangati. Ang huling babala ay isa sa pinakawala sa inaasahan.
at nakakapagod. Matinding kati sa buong katawan, pero walang nakikitang pamamantal. Hindi ito kagat ng lamok. Ito ay pangangati na maaaring makaapekto sa buong katawan, lalo na sa palad at talampakan, at kaya kalakas na hindi ka makatulog. Iniuugnay ng mga tao ito sa tuyong balat, allergy sa sabon o stress. Pumupunta sila sa dermatologo, gumagamit ng cream, umiinom ng antihistamine, pero wala itong epekto. Ang sanhi muli ay ang pagharang sa duct ng apdo. Bukod sa bilirubin, ang apdo ay naglalaman ng bile salts. Kapag naipon sa dugo, nagde-deposit sa balat, inirita ang mga ugat, at nagdudulot ng kati na galing sa loob. Kaya madalas walang epekto ang cream. Buhay na alaala ko ang isang pasyente na halos umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi sa kati. "Doktor, nababaliw na ako," sabi niya. Nakakita na siya ng 3 dermatologo. Napakalubha ng kati na nakakalmot siya hanggang dumugo habang natutulog. Nang suriin ko siya, ang kanyang balat ay may marka lang ng kanyang mga kuko. Pero nang tingnan ko ang kanyang mga mata, nakita ko ang parehong bahagyang dilaw na tint mula sa unang babala. Ang kati at paninilaw ay 2 senyales ng iisang problema. Walang nakakonekta ng kati sa balat sa isang organo tulad ng lapay. Ang aral ay mahalaga. Ang mga senyales ay hindi laging lumilitaw kung saan ang problema. Ang sira sa lapay ay maaaring magpakita bilang kati sa paa. Kung may pangkalahatang kati ka na hindi nawawala kahit anong gawin at walang pamamantal, isipin ng higit sa balat. Tanungin mo kung kasama ito ng iba pang mga bulong. Maaaring ito ay desperadong senyalis ng iyong katawan na humihingi ng tulong. Konklusyon, ngayon ay isinalin natin ang 8 tahimik na bulong. Dilaw na tono sa mga mata, pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya, mapanlinlang na sakit, biglang diabetes, patuloy na masamang pagtunaw, matinding pagkahapo, mensahe sa banyo, at walang tigil na kati. Bawat isa ng mag-isa ay maaaring mukhang maliit na bagay. Sama-sama, sinasabi nila ang isang kwento. Ang kwento ng isang mahalagang organo na humihingi ng tulong. Ang pag-alala sa listahang ito ay hindi upang mabuhay sa takot, kundi sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan na malaman ang iyong katawan at kumilos. Ang pakikinig sa iyong katawan ay hindi pagiging hipokondriyak. Ito ay pagiging proaktibo, isang praktikal na gabay. Kung may 2 o higit pa sa mga senyales na ito na patuloy sa loob ng mahigit 2 linggo, oras na upang kumilos, huwag mag-antay. Bagamat sa karamihan ng pagkakataon ang mga karaniwang senyales na ito ay dahil sa ibang hindi gaanong malubhang sanhi, ang pagbaliwala ay hindi option. At dito, ang aking huling pakiusap. Sa susunod na maramdaman mo ang isa sa mga bulong na ito, sa susunod na sabihin ng iyong instinct na may mali, mangyaring huwag baliwalain. Magpa-appointment sa iyong doktor. Pumunta ng may hawak ang impormasyong ito. Ilarawan ng malinaw ang iyong mga senyales. Ang simpleng usapang iyon ay maaaring lubusang baguhin ang iyong kinabukasan. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng huling-huling diagnosis at maagang pagtuklas. Salamat sa iyong oras. Ang iyong kalusugan ang iyong pinakamalaking kayamanan. Ingatan mo ito. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa isang mahal mo sa buhay. Maaari itong magsimula ng usapan na literal na makakapagligtas ng kanyang buhay. Ingat kayo at kita-kita tayo sa susunod.